Hello mga friendship. Ito na naman ako. Ang tatalakayin po natin ay kumusta kayong lahat diyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa panahon nito na napakahirap pakibagayan. Lahat na lang ng tao dumadaing kahirapan. Wala po exempted diyan sa mga pagdurusa. Ang topic po natin ngayon ay ah, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit niya hinahayaan magdusa ang mga tao? Bakit po? Siya'y Diyos na kailangan lahat ng tao. Bakit niya hinayang magdusa ang mga tao? Ayan po ang tatalakayin natin ngayon. No? Uh, Shoutout nga muna po din sa mga pinsa ko dyan sa abroad. Sa LA. Kay ate baby ko. Sa sa nga ba siya, sa ate baby, Linda Sullivan Bernardo. Ganun din po sa Vallejo, California na sila Chang Paz, Chang Celso, Cecil, si Ricky, si Ate Carol. Yan. Hi. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana na sa Facebook na lang tayo nakikita-kita. Anyway, ito po magandang topic natin. Marami nagtatanong kung ang Diyos daw ba meron. Ayan. Bakit po ba? Kasi sa panahon po natin ngayon, napakahirap ng buhay. Although maraming tumatawag sa Diyos. Siguro kung ikaw ang Diyos nabibingi ka na sa dami ng mga tumatawag sa iyo. Hindi mo alam sino una mong sasagutin. Di po ba? Pero ang Diyos ay pag-ibig. Bakit nga niya pinayang magdusa ang tao? Pero sinasabi po dyan, nilalang niya ang mundo, walang kulang, maganda, bago pinasa kay Bat Adan. Yan po yan. Sa panahon po kasi ngayon, ang dami nagdudusa, naghihirap, nagugutom, natutulog sa bangketa. Panahon mga panganib, lahat po nagdidigmaan, bilindol. Bakit po nangyayari yan? Bakit na pinahintulutan na ang tao maghirap, magdusa ng mga karabang nagmana sila ng kasalanan? Yan po. Na parang ang kasalanan ni Adan, ni Eva, parang sin order natin. Tayo ang nagdala. Tayo ang nagdudusa ngayon. Kasi kahit saan palig naman, halimbawa po ba, pagkakaroon po ng bagyo, maraming namamatay, nalulunod, nawawala ng mahal sa buhay, hindi na makita. Ayan po yan. Lagi po silang naghihinagpis, dumadaing, Diyos ko kung bakit nila yan yung mangyari sa amin to. Nawalan kami ng bahay, nawalan kami ng magulang, mga anak, mag-anak. Ayan, bakit po ba, at meron pa po dyan, mga nasunugan, na hindi malang so pupunta. Sa nakikita nyo naman sa araw-araw, binabalita ang kaguluhan. Sabi po, bakit po inahayaan ng Diyos? Nakikita niya God is watching us from a distance. Pero hindi siya kumikibo, hindi siya kumikilos. Nangangahulugan po ba na ang Diyos ay pabaya? Ang Diyos ay nagmamasid lang? Kahit minsan na minamasakir na kayo, tumatawag ka sa Diyos, hindi sumasagot. Wala namang paraan. Kaya po iba nagsasaya na lang, enjoy life. Kagaya po sa Grecia, sinabi nung na-encounter po dyan natin Apostol Pablo, sila Plato, nangangaro siya ng mabuting balita ng karal tsaka yung pagkabuhay na muli ng mga patay, resurrection of the body. Wala ko nakikinig sa kanya. Sa Grecia, sila Plato. At sinasabi niya, meron akong pakikilala sa inyong Diyos na hindi niyo pa nakilala sa simula ng buhay niyo. Dahil wala po nakikinig. Basta nakatwiran po nila puro trahedya, kalungkutan. At sinasabi po nila
tayo iminom, tayo kumain, bukas tayo mamamatay. Yan po yung mga Epicurean. Mga Epicurean na ganyan nakatwid. Epicurean. Ayan. Hanggang sa si Dionisio ang nakumbinsi lang doon ni Apostol Pablo na nakuha niya ang pananalig. Totoo naman, kung minsan may mga landslide, kailan lang mahulog sa bangin, ambus, balita sa araw-araw, wala kang na mapanood ng mabuting balita. Puro na lang kasamaan. Sa kabatama ako ng mabuting balita sa panahon ngayon? Wala na. Wala na. Ayan. So, bakit po niya pinahulutan? Nagdiaan, hinawan, nagugutom niya, busin. Ayan po yan. Mga hinaing ng tao. Magkakasakit, sakit, magamot, tumatawag, hindi naman po siya tumutugon. Natitiis ba ng Diyos ang tao? Meron akong kwento sa inyo dito sa Sangandaan, sa may Malabon, sa Libingan, sa sementeryo po. Nung araw po dyan, meron po dyan napanood, nakita ko po nicho, inilabutan ako. Yung po nicho na po yun, imbis na po anghel ang nandun, krus, demonyo po ang nasa ibabaw ng nicho niya. Pansinin niya, demonyo. May akong tinidor nakatusok sa nicho niya. Nung pong inimbestigahan po yan ng media, na TV po yan na ano po ng media yan, ang sabi ng matandang kapatid, siguro mga 80 years old na, excuse me, yun daw panahon ng hapon yata, pinahirapan ng kuya niya. Tinotorture ng mga hapon. Nagsusumigaw sa sakit. Sa sakit. Paano yung tawag sa Diyos? So, hindi po tumugon ng Diyos. Hindi po siya naligtas. Hanggang sa namatay po siya sa masakit na kamatayan. Kaya po ginawa ng babae, na kapatid, sa galit po sa Diyos, demonyo po, estatwa ang nilagay. Ayan, sa Malabon po yan, Malabon Cemetery, makikita nyo. Demonyo po. Na-sensationalized TV po yan sa Channel 2 yata, kung nagkamali noon pa. So, ganun na lang ang galit niya sa Diyos. Hanggang pamatayan, hindi siya nagbago o humingi man lang ng tawad. Tapos siguro sabi niya, kung may Diyos, bakit? Yung tawag ko, hindi siya tumupad. Ayan. So marami lang maging sa palinggo pa, sa bansa, ang kaguluhan, hindi pa tumutugon ang Diyos po ba bakit kayaan? Diyos siya ng mga buhay. Yun po, di po ba? Kahit kayo, magtatanong kayo, maraming natutulog sa bangketa, mga nagugutom. Ayan, Diyos ay pag-ibig. Pero bakit ganon? Kasi po, ang sagot po dyan, lahat po ng bagay merong oras. Iba po ang oras natin, iba po ang tala-orasan ng Diyos. Alam po niya kung kailan siya kikilos. Alam po niya kailan ng panahon. Sa panahon po ngayon talaga, kahit tumawag, hindi siya tutugon. Hindi po. Kasi po, ang maghahari po rito, yung prinsipyo sa libro ng si Satanas. Ayan. Ika nga, weather lang yan. Panahon po yan yung kasamaan. Ang mundo nakilig sa masama. Kaya lahat ng tao nagiging masama na rin. Nakaakay sa kasamaan. Kaya naman po yan, naka-friendship. Kahit tumawag ka, inagaasa ka na, nire-rate ka na, napatay ka na. Hindi po siya tutugon. Alam niyo po ba? Kaya po maraming ateista hindi naniniwala sa Diyos. Sa Japan, ang dami dyan na hindi naniniwala sa Diyos. Kahit dito, hindi na po sila naniniwala. Sa creation, sa paglalang, wala na po yan. Yan. Ang isang bagay lang po dyan ay hindi siya kumikilos. Inuulit ko. Iba po ang tala-orasan ng Diyos sa oras ng mga tao. Pagaya po na 1,000 araw,
Isang araw sa Diyos, isang araw sa Diyos ang 1,000 taon. Magkaiba po ang talausan. Hindi po niya panahon. Pero sinasabi po sa bagong langit, bagong lupa na ating tatahanan ng katwiran na ang tao malulunasan ang lahat ng mga problema sa buhay. Yung po kanyang kaharian at theocratic rule of God na iiral sa lupa. Nakalagay po doon, sila ay mag-uubasan, hindi iba aani, sila ay tatayo ng bahay, hindi iba titira. Sila po ay kakain, ang mga hayop, mga hindi na mababangis, wala nang mamamatay, lahat puro paglalaan ng Diyos. Ito po matindi. At sinabi niyo po, bago pa lang sila tumawag, ay sasagot na ako. At habang sila nagsasalita, aking didinggin, sabi ng Diyos. So iba po ang time time na ano ba po doon? Time limit o time basta time. Iba po ang pala orasan eh. Iba po yung oras niya, iba po oras natin. Ayan. Doon po sa bagong paraiso, lahat po yan babaguhin ng Diyos. Kanya-kanya pong panahon ng tao maging sa Diyos. Yeah. Kaya po siya, hinahayaan lang niya po magdusa. Pero hindi po nangangahulugan na hindi tayo nasa alaala ng Diyos. Kung ang bata namatay, ni-rape, lahat, pinatay. Ang Diyos din po nalulungkot eh. Nasasaktan din po siya. Ayaw niya pong mangyari, pero wala po siya magawa. Kailangan din niya magtiis. Hanggang di pa naayos ang lahat. Kasi po ang gusto ng Diyos, lahat ng tao makumbinsi niyang manampalataya sa Kanya, maniwala, magbalik loob. So, kung may mga tao pong darating dyan na magbabalik loob, mag-aaral ng Biblia, yan, hindi pa niya gugunawin ang mundo eh. Nagaya nung kay Noe na binidyo ko, hindi niya po gugunawin eh. Naghihintay pa ang Diyos sa mga hirang na darating. Baka may talikod na sa tanas. Kaya pag gaya natin, time limit, kapag ang Diyos na naghari, wala na po. Pagkatapos pong ikulong ni Satanas, dudurugin na po sa ilalim ng mga paa. So sino pa po ang magrereklamo o magdududa. Sa bagong paraiso po, natatahan ng katwiran, wala na po tayong mahihiling doon. Lahat po puro paglalaan. Kung paano nilaanan ni ang Diyos si Noe sa daong na lahat ibinigay, ganun din po. Yan po. Ang kasagutan po dyan, hinahayaan niya pansamantala. Kahit patayin din sa talas ang 1,000 tao, kaya niyang buhayin yan. Kagaya ng halimbawa na pinakita ni Jesus kay Lazaro na 4 na araw lang namatay. Binuhay ng Diyos si Lazaro sa pamamagitan ng anak niya si Jesus. Nagsample na po doon, ano? At pangalawa po, nagpakain po si Jesus ng kapirasong tinapay at kapirasong isda sa 1,000 tao. Kita nyo, pinakikita lang po doon na kaya niyang pakainin ang lahat ng nagugutom, ang lahat ng nauuhaw. Ayan po. Masakit sa Diyos na nakita kang nanganganak, sampaan mo na sa hukay. Sa paraiso, wala na yon. Masakit sa Diyos na ikaw nasasaktan. Masakit sa Diyos na kulong ka ng walang kasalanan. Masakit sa Diyos na sunugan ka. Kinain ng baha, ang bahay mo nagiba. Pero sabi ng Diyos, hindi ako liko para hindi ko makita ang lahat. Yan. Lahat po yan may paraan ng Diyos sa inarap. Sa ngayon, kaya nga po sabi, di po ba, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kung wala pong pagtitiis, wala pong kaligtasan. Di po ba? Kaya kung pinahayaan man magdusa ng tao ang Diyos, meron pong talaorasan. Doon po wala na may hiling ang tao, lahat paglalaan. Isipin nyo, paraisong lupa, paglalaan ng Diyos, hindi ka pa nga tumatawag, sasagot na siya. At habang ikaw ay sasagot, didinggin ka niya. Ikaibahan po eh. Magkaiba po yung ngayon eh. Tawag ka ng tawag. Siguro, baka merong mga tendency na sumasagot. Pero hindi talaga po individual lang yun eh. Pero hindi po ito pang all over eh.
na isang kalagayan lang ng Diyos na kapag ka ano na pagtawag natin, sasagot siya. Ngayon hindi po eh. Kaya pasensya muna mga tao, kagaya natin, nagkakaproblema tayo. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Pero walang tumutugon. Parang baliwala. Hindi naman nabingi ang Diyos. Although nabibingi siguro siya sa dami ng mga nananalangin, unahin niya. Pero hindi pa po eh, hindi pa panahon eh. Time can tell. Basta siya naglaan ng paraiso. Kung ikaw man namatay, ng gulang mo, andyan po yung pagkabuhay muli, resurrection of the body, na pangako ng Diyos. Kung paano binuhay po si Jesus, ganun din po nabubuhay niya yung mga tao. Ayan po. Sa millennium po, 1,000 taon eh. Lahat po yun po paglalaan eh. Wala na si Satanas eh. Pagkapakawala niya, dudurugin na siya ng Diyos eh. Kaya po. Kaya kung wala pong pagtitiis, walang kaligtasan. Wala pong kaligtasan, walang pagtitiis. Ayan po yan. Kaya sabi po sa ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Pero sabi, ipangangaral ang mabuting balita ng kaharian. Pero po kayo darating ang wakas. Ayan. Ayan, hindi po ba maliwanag? Maliwanagan kayo? Tawag kayo ng tawag, walang sumasagot. Sobrang sakit na nararamdaman sa buhay, walang sumasagot. Kaya maraming taong di naniniwala. Na ayaw nang magsimba, ayaw nang mag-aaral ng Biblia. Kasi sabi nga parang Epicurean naman natin kay Plato sa Gresya. Tayo kumain, tayo iminom, bukas tayo mamamatay. Kainin mo na lahat ang gusto mo, mag-enjoy ka na sa buhay mo. Pwede naman mangyari yun kung timbang po tayo sa lahat ng bagay. Kung meron para tayo doon, meron din tayo para sa Diyos. Yan po yan. Kaya ngayon, magtiis po na tayo. Wala tayong makain. Wala pa tayong trabaho. God is watching us na nakikita niya. Kaya nga po sabi niya maliban paikliin ng mga araw dahil sa mga hirang. Sino ba yung mga hirang? Yung mga hirang na tumutugon sa Diyos na anyo ng mahirapan. Kaya po mabilis ang ikot ng mundo ngayon. Mabilis ang oras. Ang taon po ngayon, 1 taon, parang kalating taon na lang ang bilang. Gusto na po lunasan ng Diyos ang mga pangyayari sa hinaharap. Sabi ganyan, magtiis, magtiis, magtiis. Kaya po naman yan, sinasabi natin, tinatalakay ko sa inyo, na-experience ko po yan. Dati po, inaaway ko Diyos sa nangyari sa buhay ko. Pero na-realize ko, nagsisi ako. Humingi po ako ng tawad. Nung nalaman ko po ng layunin ng Diyos hindi naman talaga ganyan. Layunin po talaga ng Diyos talaga mabuhay ang tao sa paraiso. Kompleto po binigay ng Diyos sa halaman, sa hayop, lahat po yan. Supilin ninyo ang lupa. Ayan. Supilin niyo po ang lupa. Pero tingnan nyo ngayon, ano nangyari sa lupa? Di po ba? Madudumihan na. Pinagiging niyang maganda ang lupa. Mayayamang damo, mga prutas, lahat. Nakakalbo ang mundo. Nasisira. Kaya po nagkakaroon ng kakapusan sa pagkain. Yung mga magsasaka po, tinatamad na magsaka. Yan nagpapakain sa atin. Kahit yung anak ayaw na sumunod sa pagsasaka. Gusto mag-aaral sa Maynila. Kumuha ng kurso. Sinong magtatanim? Kaya nga po babawiin ng Diyos. At sinabi niya doon kay Adan, nung nagkamali si Adan at Eva, sabi niya, sumpain ng lupa dahil sa'yo. Sinumpa po itong lupa Kaya lahat ng masama nandito. Dito rin hinululog niyo po yung mga alipores sa tanas Kaya po yung mga landslide na yung mga nakalbong bundok. Sa panahon po ni Noe, buo po yan nung nilalang ng Diyos ang lupa. Nung sa panahon po ni Noe, 40 araw, 40 gabi, nababad po ang tubig sa lupa. Nagkaroon po ng siwang ang mga lupa. Para pong ngipin na nagkaroon ng siwang. Kaya po ang lupa, umuuga, nabibitak, landslide. Hindi na po matibay yung pagkakamali ng
ni Batada na sinumpa at kay Noe rin po, nagkaroon ng siwang. Kaya kita nyo kahit baha, pataasan yung, pataasan nyo po yung sala nyo. Tataka kayo, sinimentohan sa gilid, pero meron doon tubig, meron na naman. Talagang pong tubig, yung mga baha, ay talaga po yung naghahanap ng butas para dumaloy, kahit baha na naman. Di po ba, ang flood control, hindi na makontrol. Yan po yan. Ang po pang mga diki, nagigiba. Sira na po yung pundasyon ng lupa. Sinira ng mga tao. At lalo sinisira pa. Yan. Kaya po tayo nagkakaroon ng kakapusan ng pagkain. Tayo rin po may kasalanan. Tapos sisisi natin sa Diyos kung tayo naghihirap. Siyempre, maghihirap ka kung tamad ka eh. Maraming trabaho para mabuhay. Yan po yan. Nahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa dahil hindi pa niya po tala orasan. Maghintay po tayo sa pinapanalangin niyan, dumating nawa ang kaharian mo na magbibigay lunas sa sangkatauhan sa lahat ng tao. Doon nga po sa paraisong lupa eh. Ang bulag magdidilat ang mata eh. Ang pilay luluksong parang baka. Ang bingi maliit makakadinig. At po yung pipi, aawit na parang ibon. Wala na po lahat yan. Sa ngayon po, talaga may bingi. Di po ba? May bulag. Lahat na eh. Sa paraisong lupa po, wala na po yan. Yan lang po yung pag-asa natin sa hinaharap na magbibigay lunas. Ayan yun lang po. Kung tumawag din po tayo, hindi naman masamang tumawag eh. Meron naman tawag na dumidinig ang Diyos eh. Panahon po yan eh. Hindi naman pag tumawag ka ngayon, bibigay agad. Hindi po, may tala orasan po ang Diyos. At kung hiling po tayo sa Diyos ang hindi naman maganda, eh, hindi nga siya tutugon. Humiling po tayo ng talaga naaayon na sa ating sarili, sa ikabubuti. Kaya, hindi man siya po tumagon, okay lang. May pangako naman siya. Sabi nga, Diyos ay hindi magsisinungaling. Lahat ng bagay lilipas. Ang salita ko hindi lilipas kailanman. Kaya lang po. Kaya nagdudusa ang tao. Kaya niya lang po yan. Kasi nasa gobyerno po tayo ni Satanas eh. Democratic. Pag theocratic po na yan, Diyos na po maglalaan. Ayan, sana po naunawaan nyo kung bakit may nalulumbay, nalulungkot, nagpapakamatay.